Alright, so welcome to our Sunday school. Ay, hindi pala. Ano ngayon? Tuesday school. Okay, kahit umuulan, okay, so andito kayo para makinig ng Bible story. Gusto niyo bang makinig ng Bible story? Bakit? Para po kayo matutulog mo. Tama, ang galing naman. Okay, so bago tayo magsimula, tayo ay kakanta ng 3 songs. Okay, so the Love of Jesus, tapos Tagalog, and then Walk, 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 and then last is With Christ and My Vessel. Okay? Okay po? Okay. Let's go there. Come on, guys. Sing. Love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love, higher, higher, higher than the mountain, deeper, deeper than the ocean, wider, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus, napakatamis ng pag-ibig ni Jesus, napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Oh, oh, napakatamis. Mataas, nasa mundo malalim, nasa dagat malawak, nasa puso. Oh, oh, napakatamis. Oh, It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking up. Walk, 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 walk in The light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to serve the Lord. It's a Pag great tayo, thing to serve the Lord. It's a great thing To serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. Right. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to love the Lord. Patay mo! Light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Rise in my vessel like a smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. Rise in my vessel like a smile at the storm. I feel it lift me up. Sailing and sailing on. Sailing and sailing on. Rise in my vessel like a smile at the storm.
Sherlyn ng tawa. Sige, pray tayo. Try daw. Pray tayo, Pati Rin. Ayan. Sabi tayo. Catch. Dito, Ate Isian. Ay, Kuya Isian. Pray tayo ang Panginoon. Joke lang. Uy! Pray tayo ka. Tayo pitikit, tayo ko. Sundan niyo pa langit, Panginoon. Panginoon, Salamat po. salamat po Sa araw na ito. sa araw na ito. Kami po. Kami po Ay mag-aaral. ay mag-aaral Sa inyong sa inyong salita. salita. Nawa po. Nawa po, Bigyan po kami. bigyan niyo po kami ng kaunawaan kaunawaan sa inyong sa inyong salita. salita. Tawad po. Patawad po Sa mga kasalanan. sa mga kasalanan Na aming nagawa. na aming nagawa. Ito po. Ito po, Ang aming panalangin. ang aming panalangin. Pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Una kayo. Ako, dito na. Upo kayo dyan. Una kayo. Mabilis lang ako. Basta makikinig kayo kung makikinig pala kayo, mabilis lang. Dito tayo sa Matthew chapter 4. So ano yung dala ni Kuya Joseph? Bible. Salita ng Diyos. Salita ng Bible. Ano yung Bible ulit? Salita ng Diyos! Mas malakas. Wala mas malakas dyan? Salita ng Diyos! Yun, mali na. Sige, pag-aralan natin ngayon yung si Jesus ay tinukso ni Satan. Pero bago yon ay papakilala ko muna kung sino si Jesus Christ. Ulitin ko, si Jesus Christ, siya yung ibinigay ng Ama sa Langit na bugtong na anak, di ba? Na siya ay namatay para sa atin. Naniniwala kayo na si Jesus ay namatay para sa atin? Opo. Na binayaran at lugasan yung ating mga kasalanan. Ngayon, siya si Jesus, yun yung tinutokso ni Satan. At sino naman si Satan? Si Satan, siya yung ano sa atin, siya yung nanggugulo sa atin, siya yung nagsasabi na magkasala ka, gano'n, di ba? Sinasabi niya, magsinungaling ka, sinasabi niya, mangupit ka kay mama. O, di ba? Ganyan si Satan. Kasi nga, gusto niya na yung mga tao ay magkaroon ng kasalanan. Ngayon ay pag-aaralan natin kung paano nga ba tinukso ni Satan si Jesus Christ. Si Jesus Christ, isa siyang Diyos. Okay, siya ay makapangyarihan. Okay? At ngayon ay pag-aaralan natin yung bagay na yun. Sabi dito sa Bible, ang ating Panginoon ay papunta doon sa wilderness para i-tempt siya ni Satan. Ano kaya yung tempt? Ano kaya yung tukso? Sa tingin nyo? Bully. Bully? Parang bully ba? Ganon? Yung binubuli ka, ganon? Ayun, pwede, di ba? Or yung tukso, ito yung isang bagay na pinapagawa ni Satan sa atin para tayo ay magkasala. Nagigets niyo pa? Example, si Ate Rinea. Meron na, naranasan niyo na ba yung sabihan kayo na, oo, pag awayin mo pa. Opo. Naranasan niyo yan? Opo. O, diba? Kasi nga, merong tukso. Diba? Merong tukso, diba? Merong parang, sige, magmura ka pa, diba? May mga ganon. Sa pakid mo, diba? May mga, parang, bulong si Satan para tayo ay magkasala. Example, hindi tayo pwede sa pagkain. Ang sarap ng pagkain. Sarap ng pagkain, pwede sa akin yun, diba? Tapos, pagka kinain mo kasi, anong mangyayari sa'yo? Pwedeng magka-allergic ka. Ngayon, hindi pwede sa'yo. Ngayon, natutokso ka. Yung hindi pwedeng gawin, pinapagawa ni Satan sa'yo or yung sarili mo. Ngayon, pag-uusapan natin yung temptation naman ni Jesus Christ na tinukso ni Satan sino ulit? Si Jesus Christ. Ayun. So, sabi dito, papunta ang ating Panginoon. Then was Jesus led up the spirit into the wilderness to be tempted of the devil. So, yung sinasabing devil dito, si Satan nga ito, di ba? So, papunta ang ating Panginoong Jesus doon sa wilderness para i-tempt siya ni Satan. At, sabi dito, and when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. Alam niyo ba na
ang ating Panginoong Yesus, siya ay, makinig, dito lang tingin sa akin. Siya ay nag-fasting. Alam niyo yung fasting? Sino ba alam ng fasting? Hindi niya alam. Ang fasting, ito yung isang bagay na hindi ka kakain. Okay? Tapos pag mag-fasting ka, dapat nag-pray ka. Ngayon, yun yung ginawa ni Ate Renea at Ate Rihanna. Yun yung ginawa ni Jesus Christ. Okay? Ang ginawa ni Jesus Christ, siya ay nag-fasting ng ilang days ulit? 40 days and 40 nights. At sabi dito ng Bible, and when the tempter came, ito na, dumating na sino yung taga-tempt? Hindi, yung si Satan, siya yung magtitempt. At sabi dito, he said, kung ikaw nga'y anak ng Diyos, sabi dito, gawin mong tinapay ang batong iyan. Okay, tatlong temptation ni Satan. Okay, tatlong bagay yung pag-uusapan natin na ginawa ni Satan kay Jesus Christ. Kasi alam niya na anak siya ng Diyos eh. Okay? Ngayon, tinutukso siya na kung ikaw nga'y talaga anak ng Diyos, sige nga, gawin mo ang tinapay ang bato. Sabi ni, sino ulit? Satan kay Jesus Christ. At sabi dito, ito ang sinabi ni Jesus Christ. So, makinig sa akin. It is written, nasusulat, hindi lamang nabubuhay ang isang tao sa tinapay, ngunit nabubuhay din ang tao sa salita ng Diyos. Sa bawat namumutawi or lumalabas sa bibig ng Diyos. Alam niyo ba sa atin mga bata, hindi lang tayo nabubuhay. Yung tinapay na sinasabi dito, parang sabi natin, kanin. Hindi tayo lamang nabubuhay sa kanin. Okay? Sino dito yung kumakain sa isang araw? Ilang beses kayo kumain sa isang araw? Tatlo. Ngayon, yun yung pagkain natin sa ating pisikal. O kaya itong katawan natin para lumakas tayo. Tama? Ngayon, di ba meron din tayong kaluluwa na tinatawag? Ngayon, ano yung kinakain ng ating kaluluwa? Yung Word of God. Ngayon, ilang beses tayo nag-aaral? Di ba isa lang? Isa lang. Pero dapat ang ginagawa natin ay nakikinig tayo. Okay? Dapat sineseryoso natin yung pakikinig. Kasi isang beses lang eh. Dapat nga, maganda araw-araw. Kaso kasi di ba, may mga pinupunta din kami ibang bata para maturuan din sila. Ngayon sabi dito, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay. Okay? Hindi lang tayo nabubuhay sa mga kanin, sa mga niluluto ng mga magulang natin, kundi tayo din ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Tama, sa Bible, di ba? Kasi kung wala yung salita ng Diyos, ano kayo mangyayari sa atin? Diba, magiging pangit yung direksyon ng buhay natin. Kaya nga nandito tayo para mabago yung buhay natin, para makilala natin yung Panginoon. Tama? Kaya nandito tayo para makinig ng salita ng Diyos. Kaya yung sabi ni, sino? Jesus Christ, no? Na sabi ni Satan kay Jesus Christ, gawin mong tinapay, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong yan. Pero ang sagot ng Panginoong Yesus, sabi niya ganyan, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, ngunit nabubuhay din ang tao sa bawat namumutawi or lumalabas sa bibig ng Diyos. Ulitin ko, unang temptation ni Satan, ano yon? Gawin niyang tinapay yung bato. Ginawa ba ni Jesus Christ? Kaya niya naman, di ba? Kasi Diyos siya, tama? Pero hindi niya yung ginawa. Bakit? Kasi sabi sa verse 4 na, yun nga, sabi niya na hindi lamang nabubuhay ang isang tao sa tinapay, ngunit nabubuhay din ang tao sa lumalabas sa bibig ng Diyos. Sabi dito, sa verse 5, then the devil taketh him into the holy city and seated him on a pinnacle of the temple. Unang ano niya, tukso niya ulit, doon yung sa tinapay gawin niya, ay yung bato gawin niyang tinapay. Pangalawa, dinala niya naman siya doon sa templo. Okay? Saan ulit? Saan yung pangalawa? Sa templo. Dinala niya sa templo. Ayun, very good. Dinala niya sa templo. Sabi dito, di syempre nandun na silang dalawa, tama? Makinig sa akin para malaman natin to. Sabi dito, kung ikaw nga ay anak ng Diyos, magsituhulog ka dyan, or ano ka dyan, tumalon ka dyan, sabi niya ganyan. At sinabi pa ni Satan, for it is written, he shall give his angels, or meron namang sasalo dyan, or tutulong sa'yo ng mga angel. Okay? And in their hands they shall bear thee up, lest at any time that thou thy foot against a stone. So, nung time na to, sinabi pa ni Satan, alam niya pa yung word of God, di ba, na ililigtas siya ng mga anghel. Sabi ang ganyan, sige, kung ikaw ay anak ng Diyos, humulog ka dyan, or tumalon ka dyan. Kasi sasaluhin ka naman ng mga anghel mo eh. Sabi ang ganyan ni Satan, di ba? Pero ano kayong sabi ni Jesus Christ? Sabi niya,
it is written again. Sabi niya ganyan. Nasusulat ulit, thou shalt not tempt the Lord thy God. Huwag mong subukan ang Panginoong mong Diyos. Sabi ni Jesus Christ. Huwag mong subukan ng Panginoong mong Diyos. At sabi dito, again, so yun yung pangalawa. Ano yung pangalawa ulit na tukso ni Satan? Kung siya ay anak ng Diyos, umulog siya doon. Bakit? Isasalo siya ng mga anghel. Pero ginawa ba ni Jesus Christ? Hindi. Anong sinabi niya? Huwag mong subukan ang Panginoong mong Diyos. Sa number 3, malapit na ako. Again, sabi dito, the devil taketh him up into the exceeding high mountain. So yung una ulit, ulitin ko, yung una, yung bato, gawin niyang. Pero ang sabi ni Jesus ulit, ang tao, hindi lamang siya nabubuhay, ang tao sa tinapay, ngunit nabubuhay din siya mula sa bibig ng Diyos or sa salita ng Diyos. Pangalawa, yun yung, hindi, doon sa dinala siya sa sa templo, tama. Tapos ano sabi ni Satan? Tumalon ka dyan at isasalo ka naman ng mga anghel mo. Pero ano sabi ni Jesus? Ano sabi niya? Huwag mong subukan ang Panginoong mong Diyos. Sa pangatlo, siya naman ay dinala doon sa napakataas na bundok. Sabi ng Bible, di ba? Sabi dito, ito yung last na temptation ang tawag na to ni Satan. At sabi yung ganyan, sa Bible, sabi dito, at pinakita niya lahat ng kayamanan sa mundo or karangyaan. Di ba kasi tayo, dito, kagaya nito, tawag na to, yung mundo, di ba, syempre, pinakamataas nga na bundok eh. So, makikita mo lahat ng kalawakan or I mean, ano tawag to, paligid, di ba, na ang dadami, ang lalaking building, o kaya, magagandang, tanawin. So, sabi ni Satan sa kanya, kung sabi ng ganyan, and said unto him, lahat ito, ibibigay ko sa iyo. Iyan yung mga nakikita mo, sabi ni Satan kay Jesus Christ. Lahat ng nakikita mo, kung ikaw ay sasamba, makinig sa akin, ito yung pangatlo, kung ikaw ay sasamba sa akin, sabi ni Satan kay Jesus Christ, ay ibibigay ko lahat ng nakikita mo. Yung mga nasa paligid. Ano yung gusto sabihin niya doon? Yung karangyaan, kayamanan, yung mundo daw, ibibigay ni Satan kay Jesus Christ. Pero alam niyo ba, hindi naman sa kanya yun eh, tama? Yung mundo, ginawa yan ng Panginoon din, di ba? So, hindi sa kanya yon, pero tinempt siya ni Satan. At sabi dito, sabi ng Panginoong Jesus, get thee hence, Satan, umalis ka dito. Sabi niya ganyan, parang layuan mo ako, it is written. Sabi niya dito, nasusulat, sabi ng Panginoon, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Sabi dito, walang ibang dapat sambahin maliban sa Diyos lamang. Okay? Sa ating Panginoon lamang. Kaya dito, sabi dito sa verse 11, then the devil leaveth him. Okay? Anong nangyari? Siya ay iniwanan ni Satan na. Siyempre, siguro na hindi sa Satan kasi di ba, hindi makaisa si Satan sa kanya kasi ang dami yun ng temptation pero hindi pa rin nagpadaig si Jesus Christ. At sabi dito, behold, angels came and ministered unto him. Sa tingin nyo kaya, nagkasala kayo si Jesus Christ? Hindi po. Hindi, di ba? At ano pang nangyari? Nung time na siya ay natukso na, tinukso ni Satan, ang nangyari, nung umalis na si Satan, dumating naman yung mga angel para pagharian si Jesus Christ. Ulitin ko, ano yung pangatlo? Yung pangatlo ulit, yun yung dinala niya siya sa pinakamataas na bundok para ipakita yung kayamanan, karangyaan, kasikatan, di ba? Tapos anong sabi ni Jesus Christ? Walang ibang dapat sambahin maliban sa Diyos. Okay? So dapat, so ano kaya yung magiging lesson learn natin doon? Ito, makinig kayo sa akin. Minsan sa buhay natin, di ba? Andyan yung tukso ni Satan. Sabi ko nga kanina, di ba? Minsan kapag nandito tayo, ay umuulan na, baka hindi na ako makapunta. Pwedeng sabihin sa ni Satan, huwag na kayo pumunta, umuulan. Diba? Huwag na kayo pumunta doon, wala naman kayong natututunan doon. Pwedeng sabihin sa inyo ni Satan, tama? Baka pwedeng ang nararamdaman nyo yan ngayon. Diba na huwag na kayo pumunta doon. Puro bata naman yung mga yan, italaga na kayo. Diba? Pwedeng sabihin ni Satan yun para ano? Para hindi na kayo makapakinig dito. Diba? Or pwedeng sabihin sa inyo ni Satan, magsinungaling kayo, magnakaw kayo. Mangkya kayo sa kaklase nyo. Diba? O pwedeng gawin nyo ni Satan para
para hindi tayo makapakinig ng salita ng Diyos or para tayo ay magkasala, di ba? Kaya yun yung mga pwedeng gawin ni Satan. Kaya ano kaya yung ano doon, pinaka-the-best na gawin natin para hindi tayo matukso? Ang kailangan natin gawin, gayahin natin si Jesus Christ. Maganda, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, o kaya pwede din, nagbabasa ng salita ng Diyos, or ang pinakamaganda, memorize natin yung salita ng Diyos. Kasi kung memorize natin yon, di ba? Ay, Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. O dapat pala sundin yung magulang. O paano pag inutusan tayo ng magulang natin, o maiisip mo yung verse na yun, o nga pala no, susundin ko pala yung magulang ko kasi sinabi ng Bible. O, diba? Kaya, dapat, makinig sa akin, dapat meron tayong nai-apply dito sa salita ng Panginoon. Hindi lang tayo nandito para nakikinig lang, tapos pag uwi, Kuya Sian at Yesha ay wala tayong matututunan. Dapat meron tayong natutunan. Yung lesson learned doon, ang pinakamaganda doon, dapat manalangin tayo. Kung tayo tinutokso ni Satan para magkasala, anong gagawin natin? Tayo ay manalangin. Dapat magpipray tayo, Lord, tulungan niyo ako kasi tulungan niyo po ako kasi tinutokso po ako ni Satan na magmura ako, 'di ba? Tinutokso ako ni Satan para makipag-away ako, makipagbardagulan, o 'di ba? Kaya sana mga bata, makinig kayo sa akin, kuya, na sana ngayong hapon na ito ay napulot natin yung aral na kapag tayo ay tinutokso or tayo ay natutokso, anong kailangan natin gawin? Lumapit tayo sa Panginoon. Kasi anak na tayo ng Diyos, tama? Tumanggap na kayo sa Panginoon? Opo. Tinanggap niyo siya sa puso niyo? Opo. Tinanggap niyo siya bilang ano? Tagapagligtas. Ayun, tagapagligtas, di ba, ng inyong buhay. At sana, hindi nyo lang, sabi ko kanina, hindi nyo lang alam. At dapat totoo sa buhay natin na tinanggap natin ang Panginoon sa puso natin. At sabi ko nga, maganda na nandito kayo, lahat ng mga tatlong bagay na yon, yung mga temptation ni Jesus Christ, di ba? Pwedeng sabihin ni Jesus Christ, huwag ka nang mag-church, ganyan-ganyan. Ano na lang, maglaro ka lang dito, mag-cellphone ka na lang. Di ba? Pwedeng gano'n, manood ka na lang. Ako lang naman to, ang bilis-bilis naman to, tapos wala namang ginagawa, di ba? Baka pwedeng gawin yun, di ba? Baka nararanasan niyo yun. Nararanasan niya? Sino nakakaranas? Yung tinatawad ng mag-church. Dito, or pumunta dito. Ikaw? Wala po. Wala. Ikaw? Wala. Baka yung iba doon, di ba? Kasi nga, di ba, pwedeng ano yun. O, di ba, yun nga, maglaro ka na lang, di ba? Huwag ka nang pumunta doon. Temptation ni Satan yun sa atin. Para, di ba, hindi ka naman mag-i-enjoy doon. Ano lang naman yun, di ba? Bible. Pero sana, mga bata, makinig, Kuya Yesha, Kuya Sian, Kuya Ian, at Ate Reyna at Ate Reyana, nawa ay meron kayong natutunan, Ano yung lesson learned ulit doon? Kung tayo ay tinutokso ni Satan, tayo ay Manalangin sa Diyos. manalangin sa Diyos. Tama? Sabihin natin, Panginoon, hindi ko po kaya kasi nagkakasala po ako. Tulungan niyo po ako. Kasi kung tayo lalapit tayo sa Panginoon, di ba? Lalapit tayo sa Kanya, anong mangyayari? Tutulungan niya tayo, di ba? Tama? Tutulungan niya tayo para maiwasan natin yung mga tukso ni Satan. Sana ngayong hapon ay meron kayong natutunan. Okay? By next week, baka mag-iipon ako ng mga ipapakwiz. Kasi meron akong ipapalaro. Secret muna. May price yon, malaking mga chichirya, gano'n. Pag-iipunan ko kasi isa yun sa goal ko na yun nga, para matuto kayo sa mga Bible story, Bible characters. Tapos, makinig muna. Bible characters, tapos ano pa, pwedeng ma-memorize nyo yung Book of the Bibles, di ba? Yung Genesis hanggang Revelation, di ba? Pwede natin itong ma-memorize basta nakikinig tayo at seryoso tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, yun lang mga bata at tayo ay magpe-pray na. Sige, let's pray. Kayo. Tayo pumikit, tayo mo ko, pray tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po salamat po muli sa time na pinagkalog po sa amin. Salamat po Lord sa tiwala na pinagkalog po sa amin. At nawa po, panalangin ko po itong mga batang ito, na nawa nangusap po ang Holy Spirit sa kanila. At nawa, lahat po ng aming pong mga napakinggan ay may apply po namin. Hindi po kami uuwi na wala pong natutunan. Ganun din, itong mga batang ito, nawa po Panginoon, ay lumaki silang may pagkatakot po sa inyo. At panalangin ko po patuloy na sila po ay magpatuloy dito. At lahat po ng papuri
at kalulagyan ay sa inyo lamang po. Sa pabisa mo dalangin na pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Gracias, Kapusa. Gracias, Kapusa. Ready?